Marami ang nagalit dito ho sa biglang pag-urong pinagpaliban, hindi tinuloy ang impeachment laban kay Sara Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, inurong pinagpaliban, hindi natuloy impeachment laban ho kay Sara Duterte. Ano ang dahilan? Ano ang naging epekto ho nito? Bakit inurong at pinagpaliban? Nako ho, mga kaibigan, isang like muna sa video na ito. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. At syempre, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Road to 300k subscribers na po tayo. Kung wala po kayo, wala po itong YouTube channel ko. Kaya't maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe na at ang mga sumusubaybay. Heto, pag-usapan po natin, mga kaibigan, dahil marami po ang nagulat, marami ang nagalit, marami ang nagtaka dito ho sa usapin na pag-urong, pagharang ng impeachment laban ho kay Sara Duterte. That's why pinagpaliban ho. Nako, dahil kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan panoorin, pakinggan hanggang dulo ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, nako po, shout out po sa lahat. Samahan nyo po ako. Labag daw sa patakaran ng Senado ang pagpapaliban sa pag-usad. Ulitin po natin. Labag daw sa patakaran ng Senado ang pagpapaliban sa pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng ilang mambabatas, baka istilo lang ito para tuluyang mabasura ang impeachment. Narito ang aking report. Inurong ng Senado ang presentation ng Articles of Impeachment at pag-convene ng impeachment court para sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Nung una, ang sabi June 2. Ngayon, June 11 na. Base sa sulat ni Senate President Jesus Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na uunahin muna ng Senado ang 12 priority bills bago magsara ang 19th Congress. Ay, mayroon na namang ibang katuwiran nitong si Senate President Escudero. Baka isang dahilan o strategy para patayin na hindi ituloy ang impeachment. Tayo po hindi nagpapakalat ng anumang fake news. Nagbabase lang po tayo dito sa ibinahagi ko po sa inyo. Ay maliwanag naman po diyan kung anong mga sinasabi sa balita na ito. O ito pa, at ang sinasabi ko nga, patapusin, panoorin ang vlog na ito para lubos maunawaan. Diyan, tambak din ng trabaho ang commission appointment sa dami ng kailangang reviewin, kabilang higit 200 opisyal ng gobyerno. 6 na session days na lang ang natitira sa 19th Congress, kaya sa June 11 na lang itinakda ang presentation ng Articles of Impeachment. Ang desisyong yan ni Escudero kinwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Taliwas daw kasi yan sa Senate rules. May section doon or provision, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matter, dapat ang nag-give way ang legislative matters. You give it priority. Kasi nga, sabi ng Constitution, tapusin nyo na agad yan, mag-trial na kayo para matapos na. Nako, ay malaking tama ho yung kay Senador Coco Pimentel. Na dapat mag-give way itong legislative process. Kung ano man ang gagawin nila. Dahil ito ay impeachment, ay nakasaad nga na dapat sa lalong madaling panahon litisin, tapusin, according ho dito sa paliwanag ni Coco Pimentel, Senador Coco Pimentel. Ito ay patapos na ang kanyang dahil hindi na po tumakbo ng pagka-senador si Coco Pimentel. Maliwanag naman po, di po ba? Ay sa halip na bilisan, sa halip na mag-double time itong si Escudero, ay binagalan palalo. Kaya't nagdududa ho ang mga mambabatas na iba, hindi naman lahat, na ito ay baka sanhi o papunta na hindi matuloy ang impeachment. Nako, ay wag naman sana. Patapusin po natin. Ito pa, Congresswoman-elect Laila De Lima naman nakabilang sa House Prosecution Panel ng impeachment, diskumpiyado sa pag-uurong sulong umano ng Senado. Baka raw style lang yan para tuluyang patayin ang impeachment. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw
kulang daw sa boto. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise, as it must, as it will. Sa kabila niyan, Ayun, ebidensya ang karapat-dapat. Lumalabas kasi ngayon. Ito ang dapat kasing maputol eh. Dapat kasi pag senador ka, hinalal ka ng taong bayan, ang mananaig sa iyo ay ebidensya. Kapag dumating na ganyang impeachment, ay ngayon pa, hindi pa nga nag-hearing, hindi pa nililitis itong si Sara Duterte, diyan no sa Senado, dito sa kanyang impeachment, ay hinahatulan na ni Robin Padilla, hinahatulan na ni Bongo, hinahatulan na ni Bato, at ng iba pa nilang kaibigan na ito ay mapapawalan sala dahil sila ay kaibigan niya si Sara Duterte. Eh kung titingin ho ito sa mga maebidensya, ay sigurado ho ako na ito ho ay hindi mapapawalan sala si Sara Duterte. Yun nga ho ang pinagtatalunan. Kahit sa comment section ho, yan din ho ang pinagtatalunan, mga kaibigan. But anyway, ebidensya ho at konsensya ang kalaban na ho dito. Eh kung ayaw nyo tumingin sa ebidensya, o sino apektado? Ay bigyan po natin parto doon. Kung ayaw nilang tumingin sa ebidensya, di tanga-tanga ka, o di po ba? O ito pa. meron namang mga senador na suportado ang pagpapaliban ng presentation ng articles of impeachment. Kasama na riyan ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na sa Senator Amy Marcos. Anya, dapat talagang unahin ang mga batas na makakatulong sa bayan kaysa sa impeachment na pamumulitika lang. Diniit din ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na ang paggawa ng batas ang pangunahing trabaho ng Senado. Kung ang taong bayan naman ang tatanungin, base sa survey ng Social Weather Station sa SWS, 88% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat harapin ng BC ang impeachment complaint. Dapat daw niyang sagutin ang mga alegasyon ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. Habang ang Malacanang giniit na malinaw ang posisyon ni Pangulong Bongbong. Nako, eto muna. Diyan muna natin putulin yan. Bigyan natin ng parto doon. At medyo mahaba yung balita na yon. Kayo na po, mga kaibigan ng umusga. Tama ba ang sinasabi dito ni Amy Marcos at itong si Jinggoy Estrada? Kayo na po ang magbigay ng anong komento doon. Sinabi ni Amy Marcos, senador, at ni Jinggoy Estrada. Sabi ni Jinggoy Estrada ay hindi raw trabaho ng ika nga po'y senador ang ganyan, bagkus ang trabaho ng senador ay mambabatas. Nasaan ang kukutin ito? Bakit niya nasabi yun, mga kaibigan? Ibig sabihin, kung hindi ito bibigyan ng aksyon, kahit sino pa man ang maging president, vice president, at gumawa ng kalukuhan pagnanakaw ng pera ng taong bayan, ay hindi lilitisin? Dahil uunahin ang paggawa ng batas? Ay rambol na ang mga sinasabi nyo. Anong mga kalukuhan yung sinasabi? Jinggoy Estrada, na trabaho ng senador ang mambabatas. Siyempre, obligasyon nyo din nagampanan kung anong sinasaad kapag mayroong sinalang sa impeachment, anak ng katakot-takot. Anong klase ito, mga katuwiran? Nagagawa mo yan, Jinggoy Estrada, na sabihin na ganyan paliwanag na hindi trabaho ng senador at ang trabaho ng senador ay magumawa ng batas, ang priority, dahil kaalyado ka at pinapanginoon mo si Digong at si Sara Duterte. O kita nyo ho, hindi pa naglilitis, pangita na ho dito kung sino ang magpapawalan sala kay Sara Duterte. Kabilang ho yan si Jinggoy, tsaka iba pang mga senador na balimbing. But anyway, wag po tayo mawala ng pag-asa, tuloy ang impeachment. Mga mahal kong taga-subaybay, inurong lang itong pagbasa, representation at itinakda sa John 11. Isang like ko sa video nito. Maraming salamat, bye-bye, palakpakan.